Taong 2010 sa Stockholm, Sweden, ang mga taong dumadaan sa isang kalsada ay nagtutumpukan sa isang tabi, nakikiusyoso at ang iba ay natatakot. Ang ilang mga sasakyan kasing nakaparada doon ay nagliliyab at walang kahit sinuman ang may alam kung bakit ito nasusunog. Nang dumating ang mga pulis ay pati sila ay nagtataka na rin. Sa kabilang banda, ilang kilometro ang layo pa kanluran sa may dakong labas ng syudad. Ilang mga kalalakihang nakatakip ang mukha ay nakapasok sa bakuran ng Drottningholm Palace na pribadong tirahan ng Swedish royal family. Ang kanilang target, ang Royal Pavilion na matatagpuan sa may likurang bahagi ng lugar. Ang pavilion ay maraming nakadisplay na mga historic arts. Nang marating ito ng mga kalalakihan ay puwersahan nilang pinasok ang gusali at hindi nagsayang ng oras para gawin ang kanilang pakay doon. Sinimulan nilang basagin ang mga salamin na kahon ng mga gamit na gusto nilang kunin. Dahil doon ay nagsimulang tumunog ang alarma at otomatiko nitong inalerto ang mga kapulisan para rumisponde. Subalit sa kabila ng alarma ay kalmado pa rin ang mga magnanakaw dahil alam nila kung nasaan ang mga kapulisan. Dahil ang mga nasusunog na sasakyan sa kabilang parte ng syudad ay sila rin ang may kagagawan para madistract ang mga kapulisan at hindi agad makaresponde kung sakaling magkabulilyaso. Ganun pa man ay dali-daling rumisponde ang mga kapulisan sa nagaganap na nakawan. Subalit nang dumating sila sa Royal Pavilion ay wala na silang nadatnan. Ang mga magnanakaw ay nilooban ang pavilion sa loob ng humigit kumulang 6 na minuto. Sa pag-iimbestiga, mga iskultura, kalis, plato, tsarera at lahat ng mahahalagang gamit ang nawawala mula sa Permanent State Collection of Arts and Antiquities. At ito ay hindi lang basta-basta malaking kawalan sa kanilang ekonomiya, kundi pati na rin sa kanilang kultura. Kalaunan ay nalaman ng mga otoridad na pagkatapos na tumakas ang mga magnanakaw mula sa pavilion gamit ang motorsiklo ay dumiretso sila sa malapit na lawa kung saan ay sinundo naman sila ng isang puting speedboat at pagkatapos noon wala nang nalaman ang mga otoridad. Gayunpaman, ang mga otoridad ay nanatili pa ring positibo dahil sa mga sitwasyon na ganito ay kalimitang nare-recover nila agad ang mga bagay na ganon. Kakaunti lang talaga ang mga taong nakahandang gumawa ng ganoon ka-high profile na trabaho dahil ang mga bagay na ganong uri ay sadyang mahirap ibenta. Subalit hindi naisip ng mga otoridad ng araw na iyon na ang mga salarin ay hindi mga ordinaryong kriminal. Lingid sa kanilang kaalaman na ang nangyaring nakawan sa Drottningholm Palace ay umpisa pa lamang. Makaraan ang 5 buwan sa Bergen, Norway, ang mga nakamaskarang kalalakihan ay lumambitin pababa mula sa salamin na kisame ng Cody Museum. Tinangay nila ang mga vase, imperial seals at marami pang iba. Noong 2012 sa Durham, England, pinasok ng mga magnanakaw ang museum sa Durham University at ninakaw ang mga mamahaling porselanang iskultura at mga mangkok. Sa parehong buwan, ang museum sa Cambridge University ay pinasok din at pinagnakawan. At noong 2015 sa Paris, France, ang mga magnanakaw ay nilooban ang Chateau de Fontainebleau na isang magarang dating tirahan ng French monarchs at may mahigit 1,500 kwarto na puno ng kayamanan kagaya ng mga artifacts na sa sobrang pagkabihira ay itinuturing silang masterworks ng Royal Chateau. Ngayon, marahil ay nagtataka kayo bakit lahat ng nakawan ay nangyari sa Europe pero ang pamagat ng videong ito ay malayong malayo sa aking kwento. Ganito kasi yon. Ang mga nangyaring nakawan ay may pagkakaparehong modus. Parehong may mga sasakyan na sinusunog para gawing distraction sa kapulisan. Ang mga galaw ay mitikuloso at malinis. Ang paraan ng kanilang pagtakas ay halos magkapareho din. At ang pinakamahalaga, ang mga bagay na ninakaw ay magkakatulad. Dahil ang unang nakawan sa pavilion sa Sweden sa bakuran ng Drottningholm Palace ay ang Chinese Pavilion kung saan lahat ng mga nakadisplay doon ay puro sining at artifacts na gawang China. Ang 56 na ninakaw na mga bagay sa Cody Museum sa Norway ay mula din sa China Collection.
Ang mga magnanakaw naman sa Oriental Museum sa Durham University sa England at ang tinarget na Chateau de Fontainebleau sa France ay isang Grand Chinese Museum. Sa lahat ng nakawan, ang mga magnanakaw ay nakatuon lamang ang atensyon sa mga sining at kayamanan na nagmula sa China. Sa katunayan, para silang may mga listahan kung ano lang ang dapat na kunin. Alam na alam nila kung ano ang dapat kunin at kung saan ito makukuha. At nakahanda silang iwan ang mga bagay na wala sa kanilang listahan. Tulad lamang sa Chateau, kung saan ay hindi man lang nila pinansin at ginalaw ang ibang 1,500 na kwartong puno ng mga iba't ibang mamahaling mga relics dahil hindi ito gawang China. Ang Interpol ang nagsagawa ng investigasyon dahil ang krimen ay maliwanag na transnational. Subalit sa kabila ng kanilang investigasyon, ang mga sumunod na krimen na may kaugnayan dito ay hindi nila mahinto. At sa mga lumipas na taon, ang mga nakawan ng mga sining mula sa China ay nagpatuloy sa buong Europe. Ang iniisip ng mga investigador ay ang mga kriminal ay nagsasagawa ng nakawan base sa instructions mula sa ibang bansa at sila ay mga inarkila lamang o binayaran at hindi alam o kilala kung sino ang tunay na mastermind. Kung saan ang tunay na mastermind ay malayo sa jurisdiction ng European countries. Pero sino nga ba itong mastermind o mga masterminds? At bakit nila ninakaw ang napakaraming gamit na alam naman nilang nakadokumento at hindi nila pwedeng ibenta ng legal o hindi pwedeng ma-display o maipakita ng harap-harapan sa iba? Sa katunayan, ang karamihan sa mga ninakaw na mga likhang sining na ito ay hindi na muling lumitaw, kaya naman nadagdagan ang palaisipan na baka napunta ito sa isang maumpluwensyang tao o organisasyon bilang isang pribadong koleksyon. At habang ang taon ay lumilipas, ang kasong ito ay napabilang sa mga dakilang misteryo ng sining. Pero sa isang masusing investigasyon, ang misteryo sa pagnanakaw ng mga sining ng China ay nagsimulang magkaroon ng linaw dahil ang mga palatandaan ay nagtuturo ng pagkakasangkot ng mga malaking grupo ng mga individual. Pero para mas lalo nating maunawaan, ay babalik muna tayo sa nakaraan. Babalik tayo 160 taon sa nakaraan sa pagtatapos ng pangalawang Opium War. Sa Beijing, taong 1860, ang mga sundalong French at British ay pwersahang nagmarcha papunta sa dakilang lumang Summer Palace kung saan ito ay ang pangunahing tirahan ng Imperial Qing Dynasty. Nang marating ng mga Europeans ang bakuran ng palasyo, ay wala silang pinalampas na pagkakataon at sinira ang lahat ng kanilang pwedeng sirain. Ang lumang Summer Palace na kilala sa ganda ng kanyang arkitektura, malawak na hardin at hindi mabilang na mga likhang sining at makasaysayang kayamanan ay walang habas na giniba at dinurog. Mga sculptures, robes, alahas, sisidlan, kalis, pinggan, tsarera at kahit ang Pekingese dogs, isang uri ng breed ng aso na wala at hindi kilala sa Europe ng panahon na iyon, ay kanilang kinuha bilang mga tropeyo. Pagkatapos nilang makuha ang lahat ng mga ito, ay sinunog nila ang buong palasyo sa harap ng mga nasindak na Tsino. Ngayon, ang karamihan sa kanilang nadambong ay nakarating sa Europe at napasakamay ng mga pribadong kolektor at ng mga dugong bughaw. Si Queen Victoria nga ng Britain ay nirigaluhan ng pinakauna-unahang alagang Pekingese dog na makikita sa Europe at pinagyabang na pinangalanang Luti. Sa paglipas ng panahon, ang iba sa mga Chinese relics na ito, syempre hindi kasama si Luti, ay nakarating sa mga museum sa buong Europe, kabilang na ang Drottningholm Palace sa Stockholm, sa Cody Museum sa Bergen at sa Chateau de Fontainebleau sa Paris. Sa kasalukuyan, ang China ay isa sa mga bansang nagtamo ng pinakamaraming pagkawala ng mga lumang kagamitan at sa mga nakaraang dekada ay nakagawa ng paraan para makahikayat at makakuha ng malaking suporta mula sa kanilang mamamayan para maibalik ang kanilang kultural na sining. Sa katunayan, ang Chinese government ay bukas na nagpahayag ng kanilang suporta para pagsikapin na mabawi ang mga nanakaw sa kanila noong Opium Wars. Lalong-lalo na ang mga mahahalagang bagay na ninakaw sa lumang Summer Palace. Bilang resulta
ay may isang individual sa China na gumawa ng sariling aksyon para umpisahan at paisa-isang mabawi ang mga sining at kayamanan na ito kahit ano pa ang magiging kapalit ng aksyon na ito. Pero sino nga ba ito? At sino ang may kakayanan, kapangyarihan at dedikasyon para maisagawa ito? Well, noong 2016, ang China ay na-headlines dahil sa malaking balita na mas marami na ang mga bilyonaryo nilang mamamayan kesa sa Amerika sa kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan. Dumami ang kanilang mga bilyonaryo dahil dumami ang naging mga negosyante at karamihan ay napabilang sa mga tech industry, at ito nga ay humantong sa punto na kada 2 araw ay merong bagong bilyonaryo silang naitatala. Kaya naman sa mga nagtataka dyan kung bakit palakas ng palakas ang ekonomiya ng China ay dahil sa mga bagong nagsusulputan na bilyonaryo sa kanilang bansa. Mas maraming mayaman, mas maraming buwis, mas uunlad ang ekonomiya. Balik tayo sa paksa. Dahil sa mga bagong bilyonaryo, ang pagbili ng mga Chinese artifacts gamit ang malalaking halaga ng pera ay naging uso sa kanila. Isang oportunidad sa mga bagong bilyonaryong ito para ipakita at ipagmalaki hindi lang ang kanilang bagong natagpuang kayamanan, kundi ang kanilang pagiging makabayan. Sa bagay, ang kapalaran ng mga ninakaw na mga sining sa royal residence ng kahuli-hulihang dinastiya sa China ay naging focus ng national pride. Kaya naman, noong 2010 sa isang London auction house, ang 11 at 6 na pulgadang Chinese vase mula sa lumang Summer Palace ay ibinebenta sa halagang $800,000 pero nabili pagkaraan ng mahigit 1 oras sa halaga na $69,500,000, 50 beses na mas malaki sa kanilang inaakala. Ang nakabili ay ang hindi nagpakilalang tao mula sa China. Hindi lang iyon, meron din isang maliit na tasang gawa sa porselana ang binili sa halagang $36 million at isa pang kurtina na binili sa halagang $45 million. Kung iniisip nyo na pwede naman palang bilhin ng mga bilyonaryo ang mga artifacts na ito, bakit pa nila ito ipapanakaw? Ganito. Ang pagpunta at ang kaliwat ka ng pagbili ng mga artifacts ay hindi madalas posible kahit mayaman ka pa, dahil ang mga kakaiba at mga mas mahal na artifacts ay hindi binibenta kundi tinatago sa mga Western Museum o bilang pribadong koleksyon. So kapag ang lahat ng mga Chinese artifacts na binibenta ay kanila nang nabili, ang mga hindi binibenta ay may posibilidad na kanilang ipinanakaw mula sa mga museum at mga private collections. So ang ibig bang sabihin nito ay hindi nila ito pwedeng i-display kundi tinatago lang sa mga secured na lugar? Ang ibang mga artifacts ay oo, pero hindi lahat ay tinatago ito dahil ayon sa batas ng China, hindi mo pwedeng sabihing ninakaw ang isang bagay na ikaw mismo ang may-ari. Kaya naman, ang pag-display ng mga high-profile na nakaw na mga artifacts na ito ay hindi magiging problema sa kanila dahil para sa kanilang bansa, ito ay hindi nila ninakaw kundi sarili nilang ari-arian. Lalo pa at sinasang-ayunan ng marami na ang mga artifacts na ito ay ninakaw mula sa bansang China. Kaya naman sila ang may karapatan dito kung kaya hindi ito masasabing isang tunay na krimen. At ang pagbabalik dito sa tunay nitong bansa para i-display ay isang pagpapakita na sa wakas napalaya ang mga nakaw na kayamanan na ito. Well, may posibilidad na maaaring ang mga bilyonaryo nga ang masterminds, pero hindi lang mga bilyonaryo ang posibleng suspect sa mga nangyaring nakawan na iyon. Nitong mga nakaraang taon ay may sumikat na isa pang idea kung saan hindi daw ang mga bilyonaryo ang tunay na may kagagawan, kundi mas makapangyarihan at mas mayaman pa sa kanila. Ito ay ang Chinese government. Ang China mismo ang nag-o-order para nakawin at bawiin ang mga artifacts na ito mula sa Western Museum. At sila din mismo ang mga buyer ng mga artifacts na binibenta sa mga auction house sa Europe. Lalo pa daw at nilinaw na ng China na gusto nilang mabawi ang kanilang mga sining sa anumang paraan.
Nang lumabas din ang balita ng nakawan na ito sa Europe ay hindi nagpakita ng simpatya o saloobin ang China tungkol dito. Sa katunayan, ang isa sa mga ninakaw na artifact sa Cody Museum sa Bergen, Norway ay lantaran na ngayong nakadisplay sa isa sa mga international airports ng Shanghai sa China. Ang mga pulis sa Bergen ay sinubukang i-follow up ang lead nila sa kaso, pero ang mga matataas na otoridad sa Norway ay ayaw na mainsulto ang China sa mga akusasyon at baka magkaroon ng international na hindi pagkakaintindihan, kaya naman wala silang ginawa tungkol dito. Gayunpaman, kahit na may kinalaman ang Chinese government sa lahat ng ito, may malaking tsansa na ito ay sa pamamagitan ng kanilang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na samahan ng mga kumpanya, ang China Poly Group. Ang korporasyon na ito ay pinatatakbo ng estado ng China at nagsimula bilang parte ng paggawaan ng mga armas ng People's Liberation Army at lumago ng husto kinalaunan. Ngayon, ang kanilang trabaho ay hindi lang paggawa ng mga missiles at makabagong armas, kundi pati na rin ang mga international trade, real estates, at syempre, ang hindi inaasahan ng lahat na pagbili at pagbenta ng mga sinaunang sining at kagamitan. Sa katunayan, sila ang nagpapatakbo ng pangatlong pinakamalaking auction house sa mundo. Ang kanilang headquarters sa New Beijing Poly Plaza ay tinagurian ng New York Times na pinakakakaibang uri ng gusali sa mundo, dahil ikaw daw ay pwedeng bumili ng painting na gusto mo sa 3rd floor at ng missile system sa 27th floor. Sa ngayon ay nagdeklara sila ng asset na nagkakahalaga ng 14 billion US dollars. Kung gayon, may posibilidad ba na ang China Poly Group ang nasa likod ng nakawan ng mga Chinese art sa Europe? Siguro, pwede. Kasi sila ay nagpapatakbo ng isang global information network para matagpuan at mabawi ang mga nawawalang kayamanan na sinasabi din nila sa kanilang sariling salita na iligal na ninakaw ng mga makapangyarihang taga-kanluran. Ang China Poly Group ay hindi na isiniwalat ang iba pang detalye tungkol sa kanilang ginagawang retrieval program at hindi rin sumasagot sa mga tanong ng publiko. Itinatanggi rin nila ang kanilang pagkakasangkot sa mga nangyaring nakawan sa museum sa Europe at tinawag pa nila ang mga akusasyon na ito bilang mga walang kwenta at isang fake news. Kayo, ano sa tingin nyo? Sino nga ba ang tunay na mastermind? I-comment lang sa ating comment section. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!